Aprobado na sa Kamara ang 15 panukalang batas na nagsusulong ng adaptation ng digital payments bilang pangunahing medium ng financial transactions sa gobyerno at komersyo. Mula sa Batasang Pambansa, si Camille Gonzalez magbabalita live. Camille? Princess, matapos ang masusing diskusyon sa pagitan ng ilang mambabatas sa pagdinig ng Committee on Banks and Financial Intermediaries kanina, inaprubahan na ang mga panukalang batas na naglalayong gawing digital ang lahat ng financial transactions na may kinalaman o may kaugnayan sa gobyerno o komersyo. Aprobado na sa Kamara ang 15 panukalang batas na nagtatakda ng mga regulasyon at institutional framework para sa adopsyon ng digital payment bilang kasangkapan sa lahat ng financial transaction, lalong-lalo na sa gobyerno. Kinilala rin ng mga panukalang batas na ito bilang Digital Payments Act na naglalayong gawing mas convenient, inklusibo at transparent ang mga transaksyong pinansyal sa mga sangay ng gobyerno. Sa ilalim ng Digital Payments Act, ipapatupad na ang digital disbursements para sa mga sahod, benepisyo at financial assistance mula sa lahat ng ahensyang saklaw ng gobyerno. Bibigyan din ito ng mandato ang mga local government units na tulungan ng mga local merchants at small business owners na mag-adapt ng digital payment platforms upang makiisa sila sa bagong formal financial system ng bansa. Ayon sa mga mambabatas, makatutulong din ito na maiwasan ang graft and corruption dahil ang lahat ng transaksyon ay maaaring matrack at sistematikong ma-record. Princess, kanina sa katunayan, sa pagdinig ng naturang komite ay nagpahayag din ng suporta ang mga kinatawan ng GCash na kilala bilang isa sa pinakamalaking mobile payments corporation sa bansa at ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa kanilang posibleng maging kontribusyon upang mas mapabilis at epektibong maiimplementa ang Digital Payments Act. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Camille Gonzalez, Congress News.